Kasi sirang-sira na yung mata mo. Okay? All you have to do is to use protection. Ayan. Dumako na tayo. Yung disclaimer lang po sa lahat po na nakikinig, no? Hindi po ako eye doctor. You can consult sa inyong eye doctor. Itong presentation is not intended to cure or diagnose or replace the advice of your medical doctor or healthcare provider. Okay? Any other mistaken illnesses, you need to advise of medical doctor, the company owner, and nobody else not responsible. Okay? Kung meron po kayong mga eye doctor, you can consult po. Okay? Para at least malaman natin kung may problema na kayo sa mata, malala na pala yan. Hindi pa kayo nagpa-consult, di ba? Delikado po yan. Okay? Yung paano ko pala yan si Ma'am Margie? Para mapanood na itong ano mo ngayon. I-share niyo po yung video ko doon sa... Di ba mag-friend ko tayo sa YouTube? Ay, Yes. I-share niyo po sa kanya. I-share ko sana. Ayan. Yung ano mo ngayon sa ano? Sa live. Sa Okay? live. Pag-uusapan natin dito yung walang causes ng blindness sa buong mundo. Okay? Ready na ba kayo dyan? Ito po yung ano, sa pag-aaral po ng WHO. So ito na po yung mas maraming nagkakaroon ng problema sa mata. Okay? Number 1 is katarata. Ito na po yung napag-usapan natin kanina. Pag nag-age ka ng 60, doon na nag-start yung pag-evolve ng cataract mo doon sa lens mo. Okay? Ito na po siya. Kapag ganito na po yung cataract, I advise surgery or operation. Okay? Huwag kang mag-overclean. Why? Nakakatakot po yun. Okay? So, pa-opera mo na yan. Kapag pina-opera mo na yan, matatanggal yung katarata mo. Okay? Then, malinaw ulit. Pero syempre, kailangan mo ng protection, tama? Para hindi na bumalik. Kasi may certain point na bumabalik po yung cataract. Kasi hindi mo inayos yung lifestyle mo. Yung mga kinakain mo, hindi mo inayos yan. Okay? Ayan. So, ang mangyayari kapag hindi mo alam yung mga ganong style, yung mga ganong mga approach, ang mangyayari, babalik lang yan. Then, operahan ka. Kapag in-opera ka, masisira yung lens mo. Ito na po yung artificial lens. Ang tawag dyan, intraocular lenses. Medyo expensive, pero kung mayaman ka naman, walang expensive. Pero sa isang katulad ng isang isagto ka, okay, walang ganyang pera para magpapakadit ng artificial lens. Okay? Napakadelikado po kasi ng lalo-lalo ang ating mata, di ba? Siyempre, pag kinalikot ng kinalikot, di ba? Who knows? Di ba? Hindi natin alam. Okay, number 2, cause of blindness sa buong mundo is glaucoma. Alam niyo po sa amin dito sa MGI, no? Ibabalik na yung glaucoma kasi sabi nila May o June, by next year raw. Hindi narinig ko lang. May nag-tweet sa akin, isang daga, ay isang bidwit by next year. By next year na raw ibabalik yung yung glaucoma foundation. Kasi kami din nag-aantay dahil marami na. Ang ginagawa ko na lang po, hindi naman tayo nagpapabango, okay? Kapag nakakita kasi ako sa presentation ko bata, dala yung anak, mahirap ko ng pambili. Kasi may anak din po ako, binibigyan ko na lang. Binibigyan na lang natin yan. Kasi mag-aantay pa tayo ng wala naman silang pampakonsult para magpa-ayos ka ng kanilang mga mata. Alam po yan ng mga kasama natin dyan sa mga probinsya. Okay? So, ang glaucoma, may dalawang uri ng glaucoma. Okay? Ano po yung dalawang uri ng glaucoma? Ganda po siya ang nangyayari sa glaucoma. Katulad yung ating eyeball ng ating mata, mapapansin nyo dito, ito yung cornea. Okay? Ito po yung space, may very space dito, ito yung space na yan. Diyan po pumapasok yung tubig. Okay? Bakit may tubig? Yung po kasi, kaya may tubig yung ating mata, yung tubig pumapasok dito and then lumalabas siya. Di ba 98% ito made from water? Para maging healthy yung ating mata at magkaroon ng ma-refresh at ma-relax yung ating mata. Kaya siya may tubig. Tama? Ganyan. So, papasok then lalabas. Ang nangyayari sa may open angle glaucoma, tignan niyo po kapag meron kang open angle glaucoma, yung tubig pumapasok, then may lumalabas na konti, then may naiipon tubig dito. Hindi niya na-drain ng gusto. Naintindihan? So kapag hindi na-drain ng gusto yan, no, magkakaroon ng pressure yung ating mga mata. Kasi po, ang standard pressure ng ating mata, nasa 10 hanggang 20 mercury. Okay? So ibig sabihin, kung wala ka nararamdaman sa mata mo, yan yung standard. Yan yung normal standard ng pressure ng mata mo. Pero parang feeling mo na parang masakit, na parang may tumutulak, ibig sabihin yan, pwede ka na magpa-consult. Is either na may glaucoma ka, okay? Is either na meron kang problema sa mata. Kaya kailangan nyo pong magpa-consult sa mga eye doctor. Okay? So kapag may pressure
na konti, umabot yan ng 40 pataas, okay? Maaari yan is the open angle glaucoma. Ito po yung symptoms: eye pain, headache, clouded vision, corneal swelling, starting losing peripheral vision. Kasi ma'am, ang sinisira ng glaucoma, yung peripheral vision mo, ito, yung bandang taas sa bandang ilalim. Sinisira niya yung peripheral vision mo. Ayan. Yung dito ba, nakakita ka dito kahit naka-straight line ka lang sa central vision mo, yan ang sisirain niya, peripheral vision. Kapag nasira yan, papaliit na papaliit yung paningin mo hanggang parang nakasilip ka na lang sa butas. Parang namboboso ka na kagano, no? Yun na lang ang paningin mo. Okay? Okay? Peripheral vision ang sinisira nito. Okay? Kapag may konting tubig, may pressure na konting, may pain, lagi masakit ang ulo mo, discomfort ka, ma'am, patingin ka. Baka yan yung natawag natin, open angle glaucoma. Alam niyo po ba dito sa MGI, mula 2018 until 2020 last kahulian taon, doon po kami nagbibigay ng libreng salamin that time. Ang dami po nabigyan ng foundation ng libreng salamin. Okay? So, marami pong nakapagbigay at nabigyan. Yung iba naman hindi naman ina-upload sa GC kung nabigay ba yan or not, tama? Kaya nagkaroon po ng problema, in-stop po yun kasi maraming nabigyan, wala naman picture saan napunta yung binigay, di ba? Although may mga nakarating naman na iba, hindi natin alam yung iba kung saan nakarating, tama? O baka naman binulsa, okay? Okay? Yung close angle glaucoma, okay? Tungkol sa langit, tama, huwag magagalit. Bakit? Sinasabi lang ho namin yung katotohanan dito. Okay? Yung close angle glaucoma, ito po yung sa mga nakakatakot. Paano ba yan? Tingnan nyo po Kapag meron kang close angle glaucoma, pagpasok ng tubig, barado na rito sa drainage canal mo sa ventricular network, even po doon sa iris mo, no? Ayan, barado na rin po yan dito. Hindi na halos hindi na makalabas yung tubig. Ang nangyayari, yung tubig, ipon na ipon doon sa mata mo, puno na siya, hanggang naitulak na po yung kornea mo, lumuluwa, kaya po lumuluwa yung mata. Kapag lumuwa na po siya, and also, itutulak na po yung lens ng mata mo, kaya nasisira po yung peripheral vision, nagkakaroon na ng overextended. Nung naitutulak na niya. Kaya kapag meron kang close angle glaucoma, bihira lang po yan. Pero ang most probably po, yung open angle glaucoma. Okay? Number 1. Diabetic retinopathy, ito na po yung pinag-usapan natin kanina. Sinisira niya po yung mga maliliit na ugat mo, yung mga artery branches mo ng ugat. Ito po siya. So kapag hindi nakapag-surgery na maayos papunta sa inyong utak ng mata, sa maliliit na ugat, siyempre hindi naman pwede mag-antay na matagal yung mata mo sa pag-aantay ng oxygen doon galing sa dugo, no? So, dudugo siya. Kaya kung mapapansin niyo po dito, diabetic retinopathy, ang sinisira niya yung maliliit na ugat sa inyong mga mata. Nakuha? Ayan. So, pag hindi kaya, ang gagawin, marami kang pera. Magpapa-surgery ka. Kung wala kang pera, goodbye mata. Goodbye mata. Totoo naman po yan, realidad yan Kung walang pera, pabayaan natin. Kung may sasangla ka, yung kalabaw ng kapitbahay mo, pwede mong hiramin. Diba? Age-related macular degeneration, ang tinatamaan nito ay mga senior citizen. Okay? Kaya nga, age-related, pagkasira ng macula. Yan po, tumubo siya. Kasi may dalawa po yan, may dalawang uri po kasi ang age-related macular degeneration. Isang wet at saka isang dry. Ibig sabihin, isang mamamasa at isang tuyo. Hindi ko na po i-explain yan dahil mahaba yung explanation na yan. Sisirain na po, mamumuo yung dugo. Yung central vision mo, nadudugo yung dugo. Kaya yung straight line na paningin mo, may naka-black dito. Ganyan, no? Yung kausap mo, hindi mo makikita yung mukha Makakakita ka lang saan? Sa peripheral vision. Siyempre, hindi ka naman, Sir, kumusta ka dyan? O bakit ganyan ka? Kasi sira yung central vision mo, kaya sa peripheral vision ako nakatingin, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, wala tayong choice. Kaya kailangan mong gawang paraan, di ba? So, dito po, central vision ang sinisira. Kapag nasira po ang central vision mo, ay grabe. Ang hirap po niyan. Okay? So, age-related macular degeneration, ang isang cause po niyan, sobrang babad sa ultraviolet rays sa araw. Sobrang sinag ng araw, sobrang ultraviolet rays, sobrang blue light sa mga mata. Kaya kailangan natin ng anti-UV at anti-blue lights. So, sa mga nakakagulat, ito po
leukocytes. Ano niyo po ba itong corneal leukocytes na to? Pagkasira ng inyong cornea, kaya ang corneal leukocytes, sisirain ang inyong cornea. Yung unang layer ng ating mata. Okay? Kinain ng bakterya. Mostly kasi lahat naman tao napupuging, di ba po? Kapag napuging ka, nirarab natin yung mata natin. Kapag nirab mo yan, ang nangyayari tendency, bakit ang labo? Ganun ka ng rock, ganun ka na, ang labo. Hindi mo alam doon sa nangyari, doon sa pagrarab mo. Kasi nakaskas niya, nasugat na. Kasi niyo po, kapag nagrab ka ng yung mga mata, hindi niyo ba alam ma'am, unang-unang nakakaskas dyan, yung unang layer ng ating mga mata. Kaya minsan pagkagising mo, ang dami mong muta, tapos namamagat na, maaaring naapektuhan niya yung unang layer ng yung mata, yung cornea, magkakaroon ng infection. Kapag nagkaroon ng infection, dito ka na, corneal leukocytes, isang uri ng bakterya. Kapag nasugat na yan, hindi na kaya ng patak yan, gagawin. Surgery, siyempre titignan yan di ba? Ay sir, hindi na kaya ng ano to, kailangan surgery. Ano kailangan? Kailangan ng gatong. Pwede na sa akin, Check ko mata lang tayo, okay? Kasi, ang hiningi sa kanya, di ba, nagkaroon siya ng retinal detachment and also, sira na po yung ano niya, meron ng parang black doon sa gitna ng kanyang macula. Okay? Yung age-related macular degeneration. Magkano yung hiningi sa kanya? Maganda ka ng 160 million, 600,000. Sabi ko, mayaman ka ba? Kaya mo naman ata diba? Wala na, naubos na First operation, 150,000. Okay? Second operation, hiningi sa kanya 160,000. Wala na siyang pera. Tuwawag sa akin. Ano ba? Parang ma-alert ka lang at parang lagi kang safe, magsuot ka. Alam niyo po, nagmumutol ako dati na wala akong salamin. Lagi akong napupuwing. Pag uwi ko, lagi mapula yung mata ko. Diba? Nung nakalimutan ko nga lang po, nagbutol ako ng isang araw, nakalimutan ko to, grabe, puwing na puwing yung mata ko Iba yung pag may salamin. And also, meron siyang tinatawag na nanosilver. No? Meron siyang tinatawag na antibacterial, diba? Antivirus, anti-germs, no? Anti-parasitic. Kasi meron po siyang nanosilver. You can check out nanosilver. I-google mo, 99.9% ng bacteria kaya niyang alisin sa mata mo. Okay? Yan. Ganito mangyayari sa cumitis. Refracted errors. Sino dyan yung mga nearsighted, farsighted, astigmatism? Paano ba nangyayari? Kapag may myopia ko o nearsighted ka, yung malapit malinaw sa'yo, pero yung malayo, malabo sa'yo. Ano problema niyan? Dito po nagkakaroon ng problema yan. Yan po. Nakita niyo ito? Ito yung perfect shape ng ating cornea. Nakita niyo po yan? Kapag meron kang nearsighted, mapapansin niyo dito, yung cornea niya, nag-iba yung shape. Parang pabulkan na siya. Nakita niyo po? Kapag medyo nagpabulkan na siya, pagpasok ng liwanag, yung liwanag kailangan dito sa may retina lang, sa red-orange lang. Ang nangyari, dito na sa may front. Kaya ang nangyari dyan, yung malapit malinaw, yung malayo malabo para sa iyo. Saan may problema? Sa cornea. Naintindihan? Hindi. Kapag meron ka namang farsighted, yung malayo malinaw para sa iyo, pero yung malapit napakalabo para sa iyo. Okay? Ito po yung cornea mo. Kapag meron kang hyperopia o farsighted, flat, na-flat po siya. So, ibig sabihin, parang taktisan siya, mataktisan. Kaya minsan, papansin mo, dati wala naman kaming history ng ganyan sa family namin. Tingnan mo yung ginagawa mo. Kapag nagrarab ka kasi ng mata mo, guys, no, pwede isang kosto Kapag nagrab ka ng mata mo, kasi may mga tao, ang diin. Sobrang diin nila. Magganon. Maaaring ma-depose po yan. Ma-deform. Sa pag-rab. So, ang pag-rab, soft touch lang po. Tinuturo yan Kasi may training po ako dati dyan. Touch mo lang sa gilid. Soft lang, light lang, kapag makate. Kung ayaw mo talagang makate, magsuot ka ng eye spec kasi may nanosilver to. Di ba? Astigmatism. Itong astigmatism na to, minsan, guys, no, yung kausap mo, nagdodoble-doble na, no? Yung paningin, no, yung kausap mo, bakit kaya? Iba-iba nagdodoble na yung mo, dahil meron na problema sa addition mo, astigmatism. Kapag meron kang astigmatism, tingnan niyo po yung perfect shape ng cornea mo. Kapag meron kang astigmatism, ang nangyari dito, ang perfect shape, natanggal dito, nag-curve dito, nag-curve agad dito, nakita niyo po nag-curve? So, kung natanggal dito, dapat may pangad siya dito, ang perfect shape. Kaya pagpasok ng liwanag dito, dahil ang perfect shape siya dito, yung liwanag, nahati. Nakita niyo po? Kaya yung liwanag, kapag pasok, dapat concentrated lang yung liwanag dito, nag-apat na siya. Pag ganyan na po, astigmatism yan.
So kung nagdadrive ka, pwede kang tumigil. Bakit? Kasi pag hindi ka tumigil, pwede ka mabangga dyan. Sabihin mo yung, bakit ang daming mga kasalubong kong mga sasakyan? O, di ba? Kasi meron kang sakit na astigmatism. Okay? So, ano paraan dyan?